Idiot ang lalaking ito. Bumili siya ng mga gintong card sa halagang $8 milyon. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa isang acid solution para subukan ito. Bilang resulta, ang dilaw na pintura ay natanggal. Sa loob ay isang walang kwentang bakal na plato. Sa pagkakataong ito, mababa ang tingin sa kanya ng mayamang young master. $8 milyong maaari lamang bumili ng isang piraso ng bakal. Ngunit walang pakialam ang binata. Dahil lang ikaw ay isang time traveler. Namimiss ko lumang alaala. Naalala ko yun. Ang piraso ng bakal nagtatago ng isang malaking lihim. Ang batang lalaki sa kanyang nakaraang buhay ay isang sugarol. Mabayaran utang. Ipinagbili kanyang anak na babae sa isang pinagkakautangan. Matapos marinig ang balita, nawalan pag-asa kanyang asawa nagpakamatay. Mamaya, sina yun ay nagsimulang kumita ng maraming pera. Pagkalipas ng 10 taon, naging bilyonaryo siya. Dahil nagsosorry asawa niya, palaging hinahanap ni na yun ang kanyang anak. Ngayon natagpuan ko ang aking anak na babae. Ngunit kanyang anak babae ay may hawak na kutsilyo sa kanyang leeg. Galit ang babae kay Nayon. Gusto niyang magdusa si Nayon. Pagkatapos ay nagpakamatay siya sa harap ng kanyang ama. Napagtanto iyon ni Nayon. Pera ay hindi lahat, kung kaya ko lang ulitin. Hindi ko na kailangan ng pera. Kailangan lang niya kanyang asawa anak na babae sa kanyang tabi. Nang matapos siyang magsalita, kinuha kutsilyo at sinaksak sa puso niya. Marahil ay nakikiramay ang Diyos sa kanya. Pagkatapos, muling isinilang si Nayon. Paggising niya, bumalik siya sa dati niyang buhay. Gusto makita ang kanyang anak. Balak niyang umuwi. Isang luxury car ang lumitaw. Hindi ko alam. Ang babaeng nakaupo sa kotse ay isang mayamang babae. Ang babaeng ito, siya ang presidente ng Chen Group. Sa nakaraang buhay, narinig niya ito sa radyo. Isang lindol ang nangyari sa kabundukan. At si Chen Shu, namatay siya dahil sa lindol. Kaya, nagpa siya si Nayon na protektahan siya. Inilagay niya ang kanyang bike sa gitna ng kalsada. Sinabi niya, malapit nang mangyari ang isang lindol. Lahat mangyaring bumalik. Ngunit hindi naniwala si Chen Shu. Siya ay nagsisinungaling, kaya bumaba siya ng sasakyan at pinuntahan si Nayon. Dalawang pagpipilian. Ang una, mangyaring lumayo. Pangalawa, hindi mo makikita ang araw bukas. Magtiwala ka lang sa akin. 10 segundo ang natitira. Marami na akong nakilalang tao sa buong mundo. Ikaw ang pinakamatigas ang ulo. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na sirain ka? Hindi mo naiintindihan ang wika ng tao, hindi ba? Ngayon ay sisirain kita. Nagkaroon ng lindol. Pansin sa lahat ng mamamayan. Ito ay agarang balita. Isang lindol ang naganap sa malapit. Maraming tao ang namatay. Dapat lumikas kaagad ang mga tao. Tama siya. Hindi ko inaasahan na ganoon talaga ang sasabihin niya. Saan siya nagpunta? Mangyaring hanapin siya akin. Gusto ko siyang pasalamatan. Napatingin si Nayon sa asawa at anak na nandito pa rin. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Nakabalik na ako. Hindi siya masaya kapag marami siyang pera. Alam ko, ang pamilya lamang ang pinakadakilang pag-aari. At sa aking alaala na nagpapatuloy sa 20 taon, ginagamit ni Nayon ang kanyang mga kakayahan para yumaman ulit. Ilang beses ko nang narinig ang kasinungalingang ito. Pero kailan mo ginawa yon? Humingi ng cookie ang bata. Pero wala kang pera pambili ng cookies. Tingnan kung gaano kagutom ang mga bata. Bibili ako. Kailangan mo akong hintayin. May 21, kung tama ang pagkakaalala ko. Sinangla ko na ang bahay na iyon. 2 araw na lang bago sila magpapadala ng kukuha sa bahay. Imposible. Kailangan kong kumita ng pera para mabayaran ang utang nila. May auction sa bayan na paparating. Ang halaga ng bakal ay bumaba ng 3 beses. Ngunit ito ay tumaas ng husto. Mga likas na bukal sa bundok ng Nishino. Ipapaunlad ng gobyerno ang turismo dito. Iyan ang mahalagang balita ngayon. Antik na halaga ng auction. Siya ang nakakaalam.
Ito ang pinakamagandang pagkakataon para kumita ka. Pero ngayon wala akong pera. Kung pupunta siya sa auction, papaalisin si na yun. Kung kailan malungkot ang bata. Nahanap na ni Chen Shu ang kanyang tahanan. Anong gusto mo? Nahanap na kita sa wakas. Chen Shu, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Mr. na yun. Iniligtas mo ang buhay ko ngayon. Ang 1 milyon na ito ay itinuturing na aking pasasalamat. Mangyaring tanggapin ito. 1 million, nagbibiro ka diba? Deserve mo ang perang ito. Simula ngayon. Kung nahihirapan ka man, susubukan ka ni Chen Shu na tulungan ka. Kapos talaga ako sa pera lately. Nanghiram ako ng 1 milyon sa'yo. Ibabalik ko sa'yo ang principal. Ano ang kailangan mong gamitin ng perang ito? MS, Chen Shu. Gusto kong dumalo sa auction. I wonder kung matutulungan mo ako. Hindi ka lang isang matalinong tao. Marunong ka pa ba sa mga antik? Haha. Nagkataon na bukas gusto kong bumili ng regalo para sa aking lolo. Para ibigay sa kanya. Sumama ka sa akin. Talaga, ito ay kamanghamanghang. Kailan ako kikita? Ibabalik ko sa'yo itong 1 million. Pumunta kami sa auction. Alam mo ang kaunti tungkol sa mga antigo. Kung gayon, mangyaring tulungan akong pumili ng isang mahalagang regalo. Talagang magpapasalamat ako ng marami. I will try my best. Lahat ay malugod na tinatanggap sa auction. Ngayon na, ipinapahayag ko ang opisyal na pagsisimula ng auction. Una sa lahat, ipinakilala ko sa lahat. Ito si Zuang, isang nangungunang figura sa industriya ng anti-gang. Ikinararangal ko na nandito siya. Ang mga kayamanang ito ay naroroon sa lahat ngayon. Lahat ay siniyasat ni Ji Zuang. Nandito rin si Mr. Zuang. Ang auction na ito ay napakahalaga. Nangungunang mga eksperto tulad ni Ji Zuang. Kaya nandito din siya. Si Ji Zuang ay isang lalaking may gintong mga mata. Nandito na lahat ng antigo. Sinuri niya itong mabuti. Mangyaring magbid kumpiyansa. Aba, parang napakaswerte natin ngayon. Opisyal na magsisimula ang auction. Unang auction ngayon. Ito ay isang walang kamatayang gintong card na nahukay sa ilalim ng lupa. Ibinigay daw ito ng emperador. Ito ay may napakataas na collectible value. Panimulang presyo 5 milyon. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 300,000. Ito ay isang dilaw na card. Ito ay isang kayamanan. Kung ito ay tunay na regalo mula sa emperador. Hindi ito 5 milyon. Ito ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang gintong card na ito ay talagang bihira sa mundo. Nakumpirma ko na ito ay tunay. Lahat ay maaaring magbid ng may kumpiyansa. Nagbid ako ng 5.8 milyon. 6.1 milyon 7 milyon. Ang pambihirang gintong card na ito. Desidido akong pagmamayari ito. Si yun pala. Magkano sa tingin mo ang halaga ng gintong card na ito? 50 milyon. Ang ibig kong sabihin ay $5. $5 lamang para sa gintong card. Nagkakamali ka ba? Paano ang isang bagay na pinahahalagahan ni Ji Zuang ay nagkakahalaga lamang ng $5? Hoy bata, may mali ba sa isip mo? Alam ni Ji Zuang ang tungkol sa mga antigo. Sino ka? Ano ang alam mo tungkol sa mga antik dito? How dare you question him? Bagay sa bansa. Binata, hayaan mo akong bigyan ka ng ilang payo. Ngayon ay maaari mo pa ring bawiin ang iyong sinabi. Humingi ng tawad sa kanya. Wala akong ginawang mali. Hindi ako nagsisisi. Aso ka talaga, ang alam mo lang tumahol. Paparusahan ko siya, 7 milyon. Sino nagbabayad presyo? May tiwala ako sa kakayahan ni Ji Zuang. Bidding ako ng 7.5 milyon. 8 milyon. Tumigil ka. Naniniwala ka sa akin. 8 milyon minsan, 8 milyong beses dalawa, 8 milyong beses tatlo. MS, Chen Shu. Akin ang yellow card na ito. Ha ha ha.
8 milyon. Tingnan mo. 8 milyon lang ang ginastos ko para makakuha ng yellow card. Si MS Chenshu ay may isang walang kwentang katulong sa tabi niya. This time kikita tayo ng malaki. Dahil niligtas mo ako minsan. Maaari ko itong hindi pansinin. Kung pipigilan mo akong mag-bid ulit. Magbabayad ka, huwag kang mag-alala. Maghintay at tingnan natin kawili-wili. Idiot, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Ito ay isang bagay na hindi mo makikita sa iyong buhay. Oy, gumastos ka ng 8 milyon para bumili ng peking gold card. Bobo ka, bastard ka. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako. Ito ay personal na nirepaso ni Ji Zuang. Kung sasabihin mong peke ba? Sino ka sa tingin mo? Paano kung mapatunayan kung peke ang yellow card na ito? Sige. Kung matukoy mong peke ang yellow card na ito, ibibigay ko sa iyo itong card ko. Pero kung hindi mo kayang patunayan, dapat mong masunuri na isuot ito sa iyong leeg. Pagkatapos noon, kailangan niyang lumuhad sa lupa at tumahon ng 3 beses. Sumasang-ayon ako. Dahil akala ng lahat ay totoo. May makikita kang milagro. Nagbayad ako ng 600,000. Basura lang yan. Gusto niyang bumili ulit. Hoy bata, pinaplano mo bang gamitin ito bilang sarili mong kabaong? Parang hindi sapat ang lesson learned sa 8 million. Gagamitin ko ang kahoy na tabla na iyon para gawing kabaong para sa iyo. Ano ang sinabi mo? Uy, gusto mo yung sirang box? Bibid ako sa'yo. Mangyaring huminahon. Gusto ko lang makita kung ano ang nasa loob ng box. Nagbayad ako ng 800,000. 900.000. 1 milyon. Bilhin mo ito ng 1 milyon. May sapat ka bang pera? May nagbibid ba ng higit sa 1 milyon? 1 milyon sa isang pagkakataon. Na yun, sa palagay ko hindi mo kailangang kumuha ng ganoong panganib. Chenshu, maniwala ka sa akin. Bibili ako. Alam ko ang tunay na halaga ng kahon na ito. Ako, maniwala ka sa akin. Ginagarantiya ko, sa kahon na ito, mayroong bagay na napakahalaga, kung sinabi mo. Bidding ako ng 2 milyon. May nagbid na mas mataas sa 2 milyon. Hahaha Chenshu, naniniwala ka ba talaga sa kasinungalingan ng batang ito? Marahil ay iniisip mo na may kayamanan sa loob, tama ba? Sige. Ako ay sasuko sa iyo. 2 milyon sa unang pagkakataon. 2 milyon sa pangalawang pagkakataon. 2 milyon sa ikatlong pagkakataon. Pagbati, gumastos ka ng 2 milyon para bumili ng isang walang laman na kahon. Tingnan nating lahat. Paano kung walang laman sa loob ng kahon? Nakakahiya naman. Akala ko matalinong tao si Chenshu. Ako ay nagkamali. Siya ay matagumpay. Baka swerte lang siya. Ang 2 milyon ay wala sa akin. Ngunit ako, si Chenshu, ay hindi maaaring mawala ang lalaking ito. MS Chen, masisiguro ko iyan. Tiyak na may kayamanan sa loob. Mga lalaki. Anong mga pakulo na naman ang nilalaro mo? Aha, magkano? Naaalala mo ba kung ano ito? Hindi ba ito ang kapirasong bakal na itinapon ko lang? Oy, mahilig ka ba talagang mamulot ng basura? Oo, ito ay talagang hindi isang dilaw na card. Ngunit ito ay isang bakal na card ng emperador. Ang sabi mo ito ay card na bakal ng emperador? Ano ang sinabi mo? Tama iyan. Ito rin ang susi para mabuksan ang kahon. Huwag kang mag-alala, siguradong naglalaro lang siya. Tingnan mo dito. Yan ang tibak ng hari. Bakit ganon? Hindi yan espada. 6 na espada iyon. Ang mga espadang ito. Ngunit ito ay nagkakahalaga lamang ng 2 milyon. MS Chenshu. Hiniram ko ito saglit. Gintong espada. Sa loob ng espada, may mga bulaklak ng lotus sa ibabaw ng espada.
Ito ba ang maalamat na gintong espada? Ano ang sinabi mo? Ito nga ang napapabalitang Golden Sword. Itong gintong espada. Ito ang espada ni Li Taibay, ang hari 300 taon na ang nakalilipas. Ginamit ng hari ang espadang ito at nagsulat ng tula. Sumulat ang hari ng tula tungkol sa bansang ito. Itong gintong espada. Sa tansya ko ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Ang halaga nito ay maaaring tumaas ng 10 beses. Ito ang presyo ng isang espada. May 5 pa sa loob. Ang bawat espada ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. Paano ito posible? Hulaan ang dalawang anti-gang magkasunod. Saan nanggaling ang batang ito? Mr. Chen. Napakatapang ng matanda. Pakiusap, tiisin ni Tran ang sakit at makipaghiwalay sa akin. Handa akong magbayad ng 80 milyon para mabili ang item na ito. Paumanhin Mr. Zhuang. Wala akong balak ibenta itong espada. Salamat sir. Nakuha ko na. Ngayon, malaki ang ginawa mo sa akin. Ang aking pasasalamat. Mayroong 50 milyon sa card na ito. Mangyaring tanggapin ito. Maraming salamat. Anong gagawin ko? Minaliit namin siya. What the hell? Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kaswerte. Feeling ko hindi pa nauubos ang swerte ko. Kakasimula pa lang ng laro. Si yun pala. Maghintay at tingnan. Kailangan mong bayaran ang presyo. Binabati kita na yun sa pagkuha ng kayamanan. Mangyaring bumalik ang lahat sa iyong mga upuan. Magsusubasta kami ng isa pang koleksyon. Ano ito? Ang kayamanan na ito ay narito na sa wakas.